Ating kausapin si Attorney Jay Santiago, ang pinakapinuno po ng Philippine Ports Authority ngayon pong Lunes ng umaga. Attorney Jay, good morning. Good morning po, Sir Ted. Ma'am DJ Chacha, magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Okay, kumusta po ang tawid sa Matnog na port natin? Kasi po may bagyong Tino. Meron na bang advisory po nito, Sarhan? Hindi mag-operate? Yes po, Sir Ted, meron na po nga suspension po ng mga biyahe po, patawid. Hindi lamang po sa Matnog, kundi lahat po ng affected areas po natin, ang mga affected ports po dito sa Eastern Visayas, pati po sa Central at Western po, at pati Northern Mindanao po. Okay, so lahat ng ports na patawid ngayon, meron na pong abiso na hindi ho muna maaaring magpatawid ng anumang pong sasakyang pandagat. Klaro yan. Okay. Yes po, Sir Ted. Apo. As we speak now, meron ho bang stranded na ngayon sa mga PPA ports dito po sa mga lugar na wala ng biyahe? Well, may mga stranded na po tayo, no? In fact, dito po sa Bataan, nagkansela na din po yung mga fast craft vessels po dyan, papunta po ng Mindoro, no? Although kanina po meron pa pong mangilan-ilang biyahe po ng Roro, pero yun na lamang po mga huling biyahe. Meron po tayo dyan sa huling tala po natin kaninang alas 6, nasa mga 77 po yung stranded. At sa iba din pong mga pagtalan po natin sa Masbate po, sa Bicol area, yan po may mga stranded na din po tayo dyan. Opo, anong oras po nagsimula ang announcement po na walang tawid, walang biyahe ngayon? Well, kanina pong madaling araw, nasa mga nagbigay po ng abiso ang Philippine Coast Guard ng no sail po ng mga bandang alas 4 po yata kanina. Okay, so meron ho bang mga galing ng Undas break na stranded ngayon? Saan ho ang malaking volume kaya, Attorney Jay? Well, ang malaking volume po natin dito po sa sa mga Bicol area po, kasama na po yung Matnog diyan. Mm-hmm. At inaasahan po sana natin, Sir Ted, na ang atin po kasi monitoring po for Undas po ay simula po October 30 hanggang November 5, Mm-hmm. At naki-anticipate po natin na hindi po natin marireach yung target po ng volume ng pasahero natin dahil nga po sa pagkansela po ng mga biyahe, So marami po sa mga kababayan natin ang na-monitor po namin na pabalik na po sana sila sa kani-kanila pong mga trabaho at sa kani-kanilang mga pinanggalingan. Mm-hmm. Kaya po dahil nga sa pag-suspend po ng mga biyahe ay naantala po yung biyahe nila. Opo. So sa ngayon ho ba ito pong manggagaling ng Port of Manila natin? Wala na rin pong biyahe kung papunta ho ngayon ng Visayas and Mindanao? Well, minomonitor po nung shipping line po dyan, yung to-go po. Dito po kasi sa Metro Manila, wala pa naman po no sale. Except that po, pagdating po doon sa mga pupuntahan po nila, halimbawa po sa Cebu, Dumaguete, Zamboanga, Davao, meron pong mga cancellation po doon sa areas na yon. So, kailangan po nila mag-coordinate po doon sa, sa dadaungan nila. Dahil normally po ang biyahe po dyan ay 2 araw, baka po pagdating nila doon ay kasagsagan na po nung bagyo. Yes sir, yes sir. And then Attorney Jay, yung Sir Ted, mabanggit ko lang lamang po, mas maganda po siguro lalong-lalo na po dito sa mga sa Manila, yung po mga kababayan po natin makipag-ugnayan po sila doon po sa mga shipping line po nila para masigurado na pagkamat wala pa pong typhoon signal or wala pong no sail, baka po mag-cancel na din po yung mga sasakyan po nila. Opo. Sir, yung pong manggagaling ng Cubao, Pasay at ng PITX na papunta po ng Kabisayaan, meron na ho bang advisory ngayon na hindi na sila pabiyahiin para hindi makadagdag doon po sa mga stranded sa ports? Well, may po kami, meron po tayong standing arrangement po with LTFRB, nagko-coordinate naman po tayo sa LTFRB na ang request po natin kapag meron na pong mga kanselado na mga biyahe po ay wag na pong paalisin yung sa mga terminal po, hindi lamang po diyan sa Cubao kundi pati sa PITX po at saka diyan sa sa Araneta, diyan sa PITX na wag na pong pabiyahihin yung mga bus na nasasakay po sa mga roro natin dahil kawawa naman po yung mga kababayan natin na doon po sila may stranded po sa loob ng bus, sa loob po ng terminal. Opo. Sige, so salamat na marami Attorney Jay sa inyong informasyon at makikipag-ugnayan po kami sa PPA hanggang bukas po ito para po sa ating magbibigay po ng anunsyo sa ating mga kababayan para ho makapaghanda ang lahat. Salamat Attorney Jay. Maraming salamat po Sir Ted, Ma'am DJ Chacha at maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Opo, salamat. Thank you.
Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.